So, hindi siya pwedeng i-reverse, hindi siya pwedeng palitan, hindi siya pwedeng baguhin. Siya muna palagi para sa gawain niya. At ang problema po ng church ngayon, lalo na po yung nag-aral sa Bible School, para po sa kanila, yung kanila pong pagiging kumpletong minister ay nakadepende sa lisensya at ordination at sa titulong Reverend. Kasi maunawaan ng lahat ng kanyang pagiging kumpleto bilang isang minister ay nasa approval ng Diyos sa buhay niya. Ala sa lisensya niya. Kaya sa tingin po ng marami ngayon, lalo na po sa Korea, pag hindi ka reverend, wala kang lisensya, hindi ka ordinado, hindi ka kwalipikado. Deacon ka lang sa church. Hindi ka pwedeng maging pastor. At pag wala kang ID ng ordination mo sa kongregasyon na inaaniban mo, isang sect at samahang kinabibilangan mo, hindi ka kwalipikado. Pero nung tinawag ni Jesus yung mga apostol, yung nabasa ko, yung binigay sa kanila, hindi naman lisensya para sila ay maging kumpleto at maging pagpapala sa buong mundo o ordinasyon at titulong reverend. Ang ibinigay sa kanila ay anointing. Glory. Maaring nakakatawa pero totoo. Pero wala sa kanila kahit isang may ID para makapagturo. At pirma ng kung sino-sino pa at marami pa at iba pa. Ni wala rin nagbutuhan at pinagpilian kung si Pablo talaga ay pwedeng maging apostol at tinignan yung kanyang background. Kasi kung yun po ang ginawa, hindi po pwedeng pumasa si Pablo. At saka ang pupuntahan ni Pablo ay tagalinis ng ng church. Dahil kung ang pagbabasihan ay ang kanyang background at kwalifikasyon. So buti na lang, yung pagkakahirang ng Diyos ay hindi dinaan sa board, kundi sa kanyang karunungan. Amen. At sa tagal na rin naman ng panahon na si Pablo yung naglingkod, hindi ko rin naman nabasa na siya po yung nag-aalala sa kanyang ordinasyon at nag-aalala siya na lumalaki na yung kanyang mga naliligtas at naaabot at pinapayo nila, tinuturuan na baka may magsipag-asawa dito, paano na yung mga kasal nito at siya po nababalisa. Sa tingin ko, ang pinagkaabalahan ni Pablo ng gusto rito sa buong panahon ito ay pagliligtas ng kaluluwa at pagpapatotoo sa mga hari. Pagpupuri sa hagupit ng mga latigong bakal, kagalakan sa loob ng kulungan, at pagpapahiya sa mga emperor sa kanyang katatagan at katibayan sa Panginoong Hesukristo. Sa palagay ko po, in fairness, sa lahat po ng may titulong reverend ngayon, kung lahat po ay aamin at ang Diyos po susuri talaga, palagay ko po walang magiging reverend ngayon. Sa panahon pong ito, na ito po yung takbo ng Kristyanismo. Kaya ito pong ganitong theology, taught, na kinaugalian at what we call traditional teaching, ginawa po ng mga ito, pati yung padalos-dalos mag-ordina in the name of covering, Kaya nga sila naging bishop, kahit alang kongregasyon kasi nag-ordina. Malaki-laki na naman yan. Meron ka maordinahang pastor na 10, 30, 50, 100. Ginawa mong reverend yan, binigyan mo ng lisensya yan, kung tagta-300 bawat isa yan, isipin mo, laking pera yan. Kwentahin mo yan, ilang libo yan at 100,000 yan. So ito pong ganito pong unholy, unsacred, careless, traditional manner concerning ordination and licensing na nagaganap ngayon ay naging daan upang maging tsipo ang Kristyanismo. Kaya
more on po ngayon ang pinag-abalahan po ng nasa fivefold at itinuro sa kongregasyon ay yung ordinasyon at posisyon at lisensya kaysa kanyang perfection. Kaya kung mananalangin po ang nasa fivefold at ang buong body of Christ, kaya ng ginagawa ng apostol na nakita ng Diyos na nananalangin, wala siya magiging kabigatan sa buhay. Isang bagay ang natutuhan ko sa Diyos, at eto siya. Nasa pamunuan man ako o pinamumunuan, parehas lang po siya. Hindi ako dapat mauna sa Diyos at mahuli. Hindi ko siya dapat pangunahan at hindi ko siya dapat unahan. Nasa pamunuan ako, pinamumunuan, parehas lang siya. Ang kailangan ko'y magantay. Magtiwala sa Kanya. Kasi nga Diyos siya. Kasi sa totoo lang, kahit na ordinahan ng bishop ang kanyang pastor at nabigyan ng lisensya, at ito'y nakapagkasal, pero kung hindi yan ang panahon ng Diyos, useless lahat yun. At ito'y gawa ng tao, walang blessing ang Diyos. Dahil once na binigyan ka ng lisensya, kinakailangang madama mo ang glory pag nahawakan mo ang lisensya. At yun, ang approval ng Diyos. Dahil sa dinami ng inordinahan po ngayon, ng mga bishop, sabihin na po natin talagang naglingkod, talagang malinis ang puso at motibo. E papila ang nahawakan nila, wala ang presence ng Diyos. Sapagat hindi yun ang oras. At ang Diyos po ay hindi po pwedeng i-pressure ng pangangailangan sa church dahil siyang may-ari ng lahat. At ang napipressure lang ng pangangailangan sa church ay yung hindi nananalangin, kagaya ng apostol, kaya hindi natutong magtiwala sa Diyos. Sila yung mga taong hindi makontrol ng Diyos. Sila yung mga taong hindi nakaranas ng kamatayan sa kanilang sarili at yung kanilang mga laman ay hindi na pamahalaan ng Diyos. Bagamat may kalawalatian ng Diyos, ay laging pinipigahati ang Diyos. Hindi natutong pumayapa, palaging naging padalos-dalos. Kasi sila yung mga taong madaling patakbuhin ng nasa paligid nila na nagmamalasakit para sa kanilang kapakanan, and yet hindi naman sila ang may-ari ng ministeryo. Na pag tayo po'y binigyan ng tungkulin, kailangang isipin natin, hindi po atin yan. Napagkatiwalaan lang tayo. At mailagay ka riyan o hindi, ay wala kang problema. Ang importante, may ginagawa ka at napapagkatiwalaan ka. Ang makita ka dyan o hindi, personally, sa radio, sa television, marinig ang dinig mo ay wala kang problema. Sapagat wala sa kamay mo ang desisyon na yan. Lahat yan ay nasa kamay ng Diyos. At kahit hindi tayo magsabi sa mga lingkod ng Diyos, pag ito'y ginusto ng Diyos, siya ang magsasalita. Ang talagang magagawa lang natin ay gawin ang tungkuling inatang sa atin. At kung meron man tayong kabigatan, ay manalangin at intayin ang panahon ng Diyos. At ang lahat ay magsabi ng, kaya nga kahit alam ng maraming mga spiritual director at senior pastor na kailangan nila ng apostol, tatay nga ang tawag sa apostol. Nanonood sila, umaaten, may mga DVD, may BCD. Mayaya pa rin nila talagang ibigay yung totoong leadership sa kamay ng apostol. Gusto nila pa konti-konti. Sa kadahilan ng marami rin silang ambisyon sa buhay. Malinis yung puso, mahal ang Diyos, maganda yung motibo, pero may ambisyon sa buhay. Parang si Solomon, the Bible said, Solomon loved the Lord, but... At marami po ngayong nasa Bible ay mayroong ganitong katawagan na, they love the Lord, but... At yun po yung problema. Yung but. Kung sa natural po ay ayaw ng sambayan ng Pilipino ng but. In the spirit, ayaw din ng Diyos ng but.